Isang mahalagang hakbang tungo sa mas matatag at organisadong sektor ng kooperatiba sa Bangsamoro ang isinagawa sa pamamagitan ng formal na paglagda ng Joint Memorandum Circular na magbibigay linaw sa mga patakaran at pangangasiwa sa mga sangay ng kooperatiba sa rehiyon. Pinangunahan ng Cooperative and Social Enterprise Authority katuwang ang Cooperative Development Authority Central Office ang nasabing aktibidad na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan at sektor ng kooperatiba sa BARMM. Layunin ng JMC na palakasin ang regulasyon, pangangasiwa at maayos na operasyon ng mga sangay ng kooperatiba sa Bangsamoro Region. Hangad din itong tiyakin ang mas malinaw na polisiya, transparency at mas epektibong serbisyo sa mga miyembro ng kooperatiba. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni CDA Chairman Undersecretary Alexander Raquepo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang direksyon sa pagpapatupad ng mga patakaran. Aniya, ang JMC ay magsisilbing gabay upang mapanatili ang integridad at katatagan ng mga kooperatiba sa buong bansa lalo na sa BARMM. Una, this Joint Memorandum Circular is an impressive move because it's a living testament that we care, we protect, and we really support cooperative development. This is a memorable event, a momentous event too, because this is the first time. It's a purposeful Joint Memorandum Circular. It contains the intentions, the purpose on how to go about doing the partnership, the collaboration. Definitely, this is more action-oriented. Kasi sabi nga nila na kalahati daw nung gawain ay tapos na pag na-assign natin yung mga papeles. Pero the other half is really action, strengthening further our collaboration. And T stands for the Technical Expertise Exchange. Samantala, ipinahayag naman ni CISEA Chief Hayat Pilas ang suporta ng rehiyon sa nasabing inisyatiba. Ayon sa kanya, ang malinaw na guidelines ay makakatulong upang mapaigting ang kakayahan ng mga kooperatiba na magbigay ng serbisyo at oportunidad sa kanilang mga miyembro. Napakahalagang bagay po para doon sa mga kooperatiba natin na mag-ooperate po from other region to BARM region, and then the BARM region po ay mag-ooperate in outside of the BARM. Meron tayong mga requirements na tinitingnan na kung saan yun ang sinasubmit ng ating mga aplikante para sa branch office. So as long as they complied and as long as hindi naman sila magko-compete with the existing cooperatives in the BARM, ay hindi po natin sila pwedeng sabihin na hindi pwedeng mag-ooperate dito kasi nga madidipit natin yung purpose nila to expand their operation to the different regions. Binigyang halaga rin ni CISEA Executive Director Samsia Ibrahim ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya. Aniya, ang JMC ay bunga ng kolektibong pagsisikap at magsisilbing hakbang tungo sa mas inklusibo at matatag na sektor ng kooperatiba sa Bangsamoro. Ang success ng inyong organization ay nasa kamay ninyo. Wala sa kamay namin. We support you through capability building, pero yung operation ninyo, nasa inyo yan. Wala sa kamay namin. But we'll guide you as long as you need our help. Nandito lang din kami for free. Yes, because capability building is a standard, that is the mandate of the Cooperative and Social Enterprise to capacitate the registered cooperatives, especially on mandatory training like bookkeeping and financial management, recording, value formation, administration, and all this, yung 14 modules na dapat matutunan ng co-op. Samantala, isasagawa naman ang unang organizational meeting ng Maguindanao del Sur Federation of Cooperatives sa April 14, Sabado, alas 8 ng umaga sa provincial capital ng Maguindanao del Sur sa Buluan Complex, BARMM. Ang nasabing pulong ay dadaluhan ng mga chairman ng mga kasaping kooperatiba upang talakayin ang mga mahahalagang agenda para sa formal na pag-oorganisa ng federasyon. Ang ceremonial signing na ito ay naasahang magbubukas ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga ahensya at kooperatiba tungo sa mas maunlad at organisadong sektor sa BARMM. Farhana Cabalo, BIO News. Sa patuloy na pagsisikap nito